dahil bago na luma yung trailer ko na ginagamit ngayon. So kailangan kong sukatin ang kanyang bi-axle. Dahil every time na mag-request ka ng permit, lalo na pag galing dito sa Amerika, hinihingi nila yung bi-axle, yung length. Good morning mga Che. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Minnesota. Bala ko sana kanina umalis ng 7 o'clock, pero yung customer nandito lang. It's 2 minutes drive. So ang oras ngayon ay alas 8 na. Nagpatanghali na ako dahil from here nagdadrive ako hanggang Illinois for the whole day. I don't know how many hours from here. Bukas pa yung reload ko pabalik ng Canada. So, walang reason para magmamadali ako today. Ciao!
niyo yung tong Kitek. Ito made from Canada. Canada, that's Kitek. Tanggal, kabit, tanggal, kabit.
medyo maganda ang weather, kaya makakapaglinis ako ng binders. Hintayin ko lang sila matapos sa pag-unload nito. Hindi ko na sila pakikialaman kung anong gagawin nila. Basta na-lift nila, sign ng paperworks, then I'm good to go sa aking reload pabalik sa Canada. I don't know, yun ang pinaplan nila, isang backhoe na yun para i-left to. But this one is only 13,000 pounds, so hindi siya ganun kabigat. Wala silang loader. Meron silang loader, but I think yun ang gagamitin nila eh. Anyway, trabaho nila yan. Hintayin ko lang sila matapos. Okay, tapos na. Tanggal nila yung load. Pick up load tomorrow umaga. Maghanap lang ako ng parkingan para sa pick up load tomorrow. Makita lang ako parking para ugma. So pick up load na ako ay ugma. So makita lang ako parking to call for a night. Then take the first left. Garon. Ilahang kalsada ba murag libog kayo. Basta na Manila kalsada guys. In 2 kilometers, take the road on the right to I-94 east toward Minneapolis.
sa median lane. Kasi sa median lane merong slowdown. Ayan. Bago siya i-box in. Ayan. Balik sila sa harap. Nasa gitna. Balik. Balik. Okay, let's go.
look at the price now, guys. $5.58 $5.58 per 1 gallon. Ang mahal ng diesel. May mga gamit ako na kulang na gagamitin ko para bukas sa load. Yung tarp ng windshield wala ako. And I hope nandito yung aking mga shackle. Dito. Maliliit. Okay dito. Okay, dahil bago na luma yung trailer ko na ginagamit ngayon. So kailangan kong sukatin ang kanyang by axle, dahil every time na mag-request ka ng permit, lalo na pag galing dito sa Amerika, hinihingi nila yung by axle, yung length. Lalo na ngayon, ito ibang setup ng trailer. I don't know if the same siya or parehas lang ng specs doon sa Trail King. This is Trail King, but I'm not sure if parehas siya ng length doon sa by axle. Kasi yung sa likod ko, meron siyang clip eh. So yung clip, meron siyang distansya ng konti na sa original talaga na 4 feet by 8 inches. So hindi ko alam kung the same siya ng sukat. So kukunin ko siya ngayon. And yeah, samahan niyo ako. Okay, meron akong ginawa itong magnet namin. So nilagay ko itong pinaka-sentro ng Metrosan para wala siyang daya ba. So meron siyang tornilyo, so nasa gitna siya. Okay, kukunin ko ang length ng bawat axle. 1, 2, 3, 4, 5. 1 steering. From here sa 1 ang steering to first axle. Then first axle to second axle, that's second. Then third axle to first axle sa trailer, that's third. Then first axle to fourth, that's 4. Then 4 to 5, that's 5 axle. So kukunin ko ang length. So kailangan ko to dahil every time na magre-request kami ng permit, lalo na pag galing dito sa Amerika, may oversize ka, so hinihingi nila yung length by axle, yung 1, yung anong haba, kasi lalo na ngayon itong aking trailer ay pinalitan ng luma, bago binigay sa akin pero luma siya, the same trailer na Trail King, but I don't know if this one is lumang style. So yung aking 1506 ay meron na akong sukat nun sa by axle from front all the way hanggang back. So hinihingi yung length na yon every time na mag-request ka ng permit sa Q-Line every state. So kailangan meron silang, alam nila ano yung
distance ng bawat axle mo. So kukunin ko siya. Yun nga, may ginawa akong nakatornilyo na yung pinakadulo niya para zero talaga, walang daya, para accurate yung aking measurement. So sentro talaga siya, sentro all the way hanggang dito. Seven- 17 feet and 11 inches. 17 feet and 11 inches. Feet and 11 inches. So from here, the second axle to drive. Feet and 7. Feet and 7. So galing dito sa second axle ng drive, papunta sa first axle ng trailer, that's 37 feet and 5 inches. Dahil wala ng bakal, hindi siya didikit. So iba yung ano niya, iba yung size, iba yung sukat niya, yung length. Before is 4.8. So this one is 5 feet 2 inches. Same 5 feet 2 inches. So iba yung sukat
sa previous na trailer ko, yung isa na Trail King is 4.8, 4 feet and 8 inches. And makikita nyo yung difference niya. So ito yung difference niya ng length bawat pagitan ng axle. Yung isa ay medyo close. Okay, so ito yung spread ng kanyang axle is different, iba dun sa bagong trailer. Yeah, so makita nyo yung spread ng kanyang trailer. Pati dito sa isang side, yung spread ng trailer niya dito from there, yung ang by axle, laki ng luwang. Okay, ngayon susukatin ko yung total length niya from front, from back to front, kasi this one is 100 meters, 100 feet, so kaya niya sukatin. So yung total length niya from front to back is 75 feet. Okay, meron akong aking kopya para sa aking length ng aking trailer. Alam ko na yung aking length by axle. So bukas sa pag-request ko ng permit, meron na akong kudigo. Okay, all the way hanggang doon. Hindi na ako mo ang problema na ano yung length na lalagay ko, dahil ibang setup nga yung trailer na binigay sa akin. So ang dami ko pang gagawin. Maglilinis pa ako dito. Tatapon ko na yung mga kailangang itapon dito sa loob, yung mga gamit doon. Yeah, meron pa rin sa kabila. Woo! Tapos na ako maghapunan tonight. Then time to get shower. After a few months, 1 month or 2 months I think. Ngayon lang ulit ako mag-shower dito sa Loves. Tuloy ang biyahe kahit mahal ang diesel. No choice. Yung mga company, but keep going. Daming nakasale nila ngayon, no? $12 na, $13, $10, $3 save. Ito yung window breaker. And then yung triangle na may lights, pag nasiraan ka, $15, so save ka ng $4. Dami nakasale, no? Naalala ko yung nasa Scout Ranger kami, oh. Ganito ka kapal yung pinapalo sa likod namin, yung ratan. Yeah, hanggang sa naging walis tingting siya. Pinapalo sa likod mo. Ganyan ba? Ganyan. Hanggang sa naging ano siya, hanggang sa naging walis tingting. Nasira na to, eh. Ang dami namin pinagpapalo sa likod. Parang style hazing ba. Kaya ang aking likod merong tahi na 3. Yun ang tinatawag na pinikpikan sa Ranger. Ratan yan, no? Alam nilang yung mga truck driver ay palaging may mga sakit sa kamay. Kaya meron dito kumpleto sa Loves. Tuhod, sa paa. Itong nangyari sa akin, eh. Siko. May mga support, no? Galing din ng mga nagbibinda, naglalagay ng kanilang product dito. Kasi alam nila itong magiging problema ng mga truck drivers, eh. Balikat, siko, tuhod, siko, ankle, ulo, kamay, laging hawak sa manubela. 06916. Bagong linis. Thank you. All done. Sarap sa pakiramdam.
kahit malamig. So guys, bukas uli yung next na video pag load ko dun sa John Deere. Pero hindi ako dun sa production mismo ng John Deere pupunta dahil yung aking load ay I think doon sa una kong kinargahan. John Deere din siya, bago, pero tawag dito may dinagdag sila mga in-update dun sa John Deere, kaya hindi sa factory ng John Deere ako kukuha, pero malapit lang, just 1 kilometer lang yata, or wala pang 1 kilometro yung kukunan ko ng load tomorrow. So yung pag-load nila bukas, ikakarga nila, magtatanggal ako ng gooseneck, then merong gulong, sasampang gulong dito gilid, then sa kanila tatanggalin. Mga updated yun na equipment. Kasi yung sa John Deere pag-load, yung sa factory, ano siya, yung naka-left. Daghang kayo salamat. Lamig akong paminaw karon. Thanks again, everybody. Keep your stick on the ice. Kitan ode ko ni Josh, the trucker. Watch where you're going. Trucker Josh, yeah. So daghang kayong salamat mga choy, mga chay. And makita ta ugma sa next nga vlog sa pag-load, and then hantod sa pagbalik ko sa Canada. Daghang kayong salamat, mayong gabi sa inyong tanan. Pag-amping mo kanunay. Keep safe. We'll keep on trucking. Have a good night.